Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch, and welcome back again here on our channel. So, mga lang for today's video is the part 6 of Artista. Mga nilalang for today's video is the part 6 of Artista, and sorry po kung late na naman yung upload natin dahil dyan sa pagsisimula ng klasiko na. But still, I'm hoping na ilan po sa inyo is sabik pa rin sa paghihintay ng next part po ng ating story. Hindi ko napahahabaan itong mahabang introduction na to. So kung hindi mo pa napapanood yung ilang videos na may kinalaman sa Artista, malalabas na cards dyan sa upper right side po ng screen na to. Just click that at dadalhin po kayo sa playlist natin kung saan naroon nakakompile lahat ng mga videos natin na may kinalaman sa Artista. Mga nilalang, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always updated ka sa mga nangyayari sa channel na to. Samahan mo na rin yan ng pag-hit ng like button, pati na rin ng share button. And now, let's start to watch the part 6 of Artista. Huwag ka mag-skip ng ads! Artista Part 6 Dion's POV. Nang ibinalik ko sa kahon ang kwintas, ay pinagtawanan lamang ako ni Zandro. Zandro, please. Wala akong karapatang isuot ito. Wika ko na siyang hindi naman ako pinansin nito bagkus ay nagtungo ito sa CR. Bakit nga ba hindi? Tanong nito sa akin paglabas niya ng CR. Dahil wika ko na hindi ko may pagpatuloy ang pagtatapat ko dahil natatakot ako sa posibleng magiging reaksyon nito. Dahil hindi pa naman tayo official, nasabi ko na lamang rito. Gumawa ng malalim na pagbuntong hininga si Sandro. Isuot mo na yan, alang-alang sa akin. Sorpresa ko naman ito para sa'yo. Wika sa akin ni Sandro. Pero, wika ko na agad nitong pinutol. Babagay ito sa suot mo ngayon, muli nitong sabi. Isinuot nga nito ang kwintas sa akin. At oo, aaminin kong nakadagdag iyon sa pagkakaroon ko ng kumpiyansa sa sarili ko. Napakagwapo mo, wika ni Sandro sa akin habang diretsong nakatingin sa mga mata ko. I want you. I want you very much, more than anyone I've ever known. Biglang sabi ni Sandro sa akin. Higit pa sa namayapa mong kasintahan dati? Tanong ko rito. Oo, sagot naman ito sa akin na tila maging ito ay hindi makapaniwala sa sarili niyang nararamdaman at sagot. Alam mo ba ang pakiramdam ng isang taong gustong-gusto niya ang isang tao? Tanong nito sa akin. Bago ko naman sinagot ang bagay na yon, ay sumandal ako sa dibdib niya na sinabayan ko ng pagpikit ng mga mata ko. Oo, sa palagay ko, alam ko na. Mahinang bulong ko bilang kasagutan sa tanong nito. Nangimulat kong muli ang mga mata ko ay humarap ako kay Sandro at saka ako nagtanong. Bakit ba gusto mo akong pakasalan, Sandro? Tanong ko rito. Nagsalubong naman ang mga kilay nito at saka sumagot. Siguro naman ay obvious na ang dahilan, di ba? Sagot nito sa akin. Hindi maliwanag. Sagot ko sa kanya sa naguguluhang paraan. Dahil mahal kita at umiibig ako sa'yo. Of course. Sagot nito sa akin. Mula sa sagot sa akin ni Sandro, ay inaasahan kong lalamlam ang anyo ni Sandro, pero hindi iyon nangyari. Sa halip, tila ay dumilim ang anyo ng mukha nito
Pati ang tono ng boses nito ay walang gentleness. Dahil doon ay nagtatakang napatingin ako sa kanya. Parang naging napakahirap para sa kanya na amining umiibig siya sa akin. Parang napakahirap sabihin rito na mahal niya ako. Hindi ko inaasahan na matatakot ito sa sarili niyang mga emosyon. Sige, Sandro. Magpapakasal ako sa'yo. Sagot ko sa mahinang paraan. Ang reaksyon naman ni Sandro ay talagang inaasahan ko na. Hinalikan ako nito sa paraang may pagmamahal. Ngayon ay mayroon ng dahilan para makapag-celebrate tayo. Wika nito sa akin. Kalimutan na natin yung party at magsayaw na lamang tayo. Gusto kitang yakapin ng mahigpit at ilapit sa katawan ko. Wika nito sa akin. Ngumiti naman ito at saka ito nagsalita. Pwede ba tayong magtungo sa isang club? Tanong nito sa akin. Siguro pagkatapos ng party na to. Mahaba pa naman ang oras eh. At saka linggo naman bukas wala kang pasok. Sagot ko naman sa kanya. Of course, nasunod ang gusto ko. May pakiramdam naman akong kahit ang mundo ni Sandro ay nakahanda niyang ibigay sa akin sa mga sandaling yun. So, nang gabing yon ay nagtuloy nga kami sa party na nakatakda naming daluhan. Makalipas ang ilang oras, matapos ang naturang party, ay napagkasunduan namin ni Sandro na maglakad-lakad kami sa ilalim ng buwan. Saksi ang mga bituin sa sweetness na hatid ni Sandro. Nakahawak ito sa mga kamay ko habang naglalakad kaming dalawa. Maya-maya pa, nagtungo kami sa isang resto bar kung saan nag-order ng champagne si Sandro habang relax na iniinom namin ang champagne na in-order nito. Binuksan ni Sandro ang isang usapin. Ang usapin patungkol sa future naming dalawa. Katulad ng kasal, honeymoon, at iba pa. Saan mo ba gustong mamasyal? Seryosong tanong naman ito sa akin makalipas ang ilang sandali. Kahit saan, kahit saang panig ng mundo. Sagot ko naman sa kanya. Sabihin mo lang kung saan mo gusto magpunta. Dadalhin kita. Mapasaya ka lang. Sabi nito sa akin. Nang gabing yun ay wala akong ginawa kundi ang makipagtawanan kay Sandro. Maya-maya pa, nang magpaalam si Sandro na magtutungo muna siya sa restroom ay napaisip naman ako. Naisip kong totoo ang lahat ng nangyayari sa mga sandaling yon. Alam kong ilang sandali na lamang ay pareho kami ni Sandro na lilisanin ang resto bar na yon at magtutungo sa bahay upang gawin ang isang bagay na matagal na naming gustong gawin bilang magpartner. Kalakip ng kaisipang yon, nalaman kong iyon pala talaga ang pangarap ko, ang makasama si Sandro sa buhay ko. Nang bumalik sa mesang kinaroroonan ko si Sandro, ay nabigla pa ito nang makitang namamasa ng luha ang mga mata ko. Anong nangyari? May pag-aalalang tanong nito sa akin. Umiling naman ako para sabihing wala, na siya namang sinabayan ko ng pagngiti. Wala, masaya lang talaga ako. Sabay wika ko. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay nito sa akin. Lumipas ang mahabang oras sa mahabang gabi na yon. Umalis kami sa resto bar na yon
nang mag-uumaga na. Nakuha pang ihatid ako ni Sandro sa unit ko. Nang ihatid nga ako nito ay nagkangitian pa kami dahil sa saya. Sa kabila ng mga ngiting yon ay alam ko ang kahulugan ng bagay na yon, pero gayon pa man, hindi ko pa rin nagawang ibigay ang sarili ko kay Sandro. Kung sa bagay, gusto kong gawin ang bagay na yon pagkatapos ng kasal. Kaya maghihintay na lamang ako. Wika ni Sandro sa akin. Isang malalim na halik ang ginawa nito bilang isang good night kiss. Pero tila ang halik na yon ay nagdala ng init kay Sandro sa mga sandaling yon. I want you diyon. Pero kung gusto mong maghintay, wika nito na sinabayan niya ng pagkibit ng balikat. Huwag ka sanang magagalit sa akin, Sandro. Ang relasyon natin ay something special. At ang magiging kasal natin, gusto kong maging perfect yon para sa ating dalawa. Wika ko sa kanya. Of course, Dion. Nauunawaan ko at hindi ako nagagalit. Natatawang wika ni Sandro sa akin. Siguro ay frustrated lamang ako at kailangan kong maligo ng malamig na tubig ngayon at sa araw ng kasal natin. Dugtong na sabi pa nito sa pabirong paraan. Sira ka. Biro ko naman rito. Good night, Sandro. Paalam ko naman sa kanya maya-maya. Good night, Dion. Paalam nito sa akin. At dahil mas matangkad nga ito kaysa sa akin, kinakailangan kong tumingkayad para yakapin at halikan ito sa kanyang mga labi bago tuluyang umalis. Nang maisara ko ang pintuan, ay sumandal ako sa likod ng pintuan habang humihinga ng malalim. It had been so dangerously close. Lumipas ang mga oras. Nang mahiga naman ako sa higaan, ang isipan ko ay nakapako kay Sandro. Nagtataka ako kung bakit naunang mag-propose ng kasal si Sandro bago niya sabihing minamahal niya ako. Siguro nga, normal lamang ang bagay na yon. Pero para sa akin, parang hindi yata normal yon. Isa lang naman ang sigurado ako ngayon. At yon ay sa akin na si Sandro Ventura ngayon at hindi na yon mahalaga pa. Kinabukasan, ang paulit-ulit na pag-ring ng cellphone ko ang gumising sa mahimbing na tulog ko. Nakapikit ko pang inabot ang cellphone ko at saka ko yon itinapat sa pandinig ko. Hello? Bungad ko sa tinatamad na paraan. Bumungad naman sa akin ang masayang boses ni Sandro. Mukhang tulog pa yata ang mahal ko ah. Wika nito. Tama ka, inistorbo mo ako. Sabi ko naman sa nagsusungit na paraan pero syempre, biro lang naman. Tumawa naman si Sandro. Alam mo ba kung anong oras na? Tanong nito sa akin. Hindi, pero alam kong sasabihin mo sa akin. Sagot ko naman sa kanya. 11:30 na po ng umaga, mahal na prinsipe. Wika nito sa natatawang paraan pa rin. Bakit ganyan ka kasaya? May something special ba na nangyari? Nagtatakang tanong ko naman sa kanya. Sa pagkakataong yon ay nag-iba naman ang tono ni Sandro. Naging masuyo ang paraan ng pananalita nito. Siguro ay dahil special ang nangyari kagabi. It was the most wonderful time in my life.
Magiging ganito ang feelings ko hanggang sa araw ng kasal natin. Wika ni Sandro sa akin. Gusto mo bang magtungo sa opisina ko? Tanong nito sa akin. Ipasusundo kita ng kotse sa loob ng 1 oras. Muling wika ni Sandro sa akin. Nang kumilos naman ako para maupo sa higaan ko, ay doon ko lang na-realize na wala pala akong tela sa katawan ko. Matapos kong iunat ang katawan ko ay nagtungo na ako sa banyo. Nang humarap naman ako sa salamin ay naiiling na lamang ako nang makita ko ang sarili ko doon. Naisip ko kasing parang tila ang easy o ang gaan ng buhay ko magmula nang magtrabaho ako kay Mr. Vicente Caballero. Pero ngayon ay unti-unti na yung nawawala. Nababakas na din sa mukha ko ang tensyon. Malalaki na din ang mga eyebags ko at nanlalalim ang mga mata ko. Nang mga oras na yon ay inayos ko naman ang sarili ko. Nang makapagbihis naman ako ay nagsuot pa ako ng shade para itago ang naglalakihang eyebags ko at saka ako muling humarap sa salamin. Mula sa salamin ay napangiti naman ako dahil sa ayos ko. Maya-maya pa, dumating na rin sa tamang oras ang sasakyang susundo sa akin. Makalipas ang ilang minutong biyahe, pagdating namin sa kinaroroonan ng opisina ni Sandro, ay tumawag ang driver kay Sandro, kaya naman hindi na ako bumaba pa para puntahan mismo si Sandro sa opisina niya. Sa halip ay naghintay na lamang ako sa sasakyan. Pero dapat nga sana ay nagtungo ako sa opisina nito para masilip ko ang dapat kong makuhang impormasyon. Ngunit parang hindi ko gustong gawin ang bagay na yon sa mga oras na yon. Kahit naman papaano ay ayaw ko pa ring biguin si Mr. Caballero. At gusto kong gawin ang magagawa ko pa para masulit naman nito ang ibinayad niya sa akin, pero hindi sa araw na yon. At saka isa pa, hindi ko nagustuhan ang naging attitude sa akin ni Mr. Caballero nang huli kaming makapag-usap. Tila ay hindi ako nito kilala sa paraan ng pakikitungo niya. Minsan ay nakikiusap ito sa akin. Kung minsan naman ay tila nananakot ito at nagbabanta. Pero naiisip kong baka dahil lamang yun sa namayapan niyang anak at masyadong dinamdam ni Mr. Caballero. Kung sa bagay, kahit sino namang magulang ay makakaramdam ng galit kapag anak na ang nawala rito. Nang sabihin ko kay Mr. Caballero na gusto ko na sanang mag-back out sa usapan namin, halatang nagalit ito sa akin at nagbanta. Parang nang ba-blackmail na si Mr. Caballero base sa pakiramdam ko. Sana ay malaman ko talaga ang katotohanan, pero walang paraan para matuklasan ko yun. Wala rin naman akong malapitan para hingian ng payo. Maya-maya pa, habang nasa ganoon akong pag-iisip, ay biglang dumating si Sandro. Sumakay ito sa kotse at tumabi sa akin. Ginawaran naman ako nito ng isang masuyong halik. Bakit ayaw mong magpunta sa opisina ko? Tanong nito sa akin. Pinagtitinginan ako ng mga kasamahan mo doon eh. Naiilang ako. Pagbibigay paliwanag ko rito. Natawa naman ito. Interesado lamang sila. Gusto ko lang sigurong pagmasdan at siguro naisip nilang sa wakas ay may bumihag sa puso ng kanilang boss. Pabirong sabi nito sa akin. Nagkunwaring nagmamaktol naman ako.
Hindi ko naman talaga alam kung nabihag ko nga ba ang puso mo. Sabi ko rito. Sige, patutunayan ko. Wika nito at saka hinawakan ng aking kamay. Bakit nakasuot ka ng shades? Tanggalin mo nga yan ang mahalkan ko ng maayos ang aking mahal. Muling sabi nito sa akin. Huwag na. Tama na yang matutuhan mong maging mahinahon kapag ganitong nasa labas tayo. Wika ko naman sa kanya. At kung nasa pribadong lugar tayo, anong naman ito sa akin? Ibang usapan naman yun. Sagot ko rito na sinamahan ko ng pagngiti. Nang matapos kaming mag-lunch sa araw na yon ay dinala ko ni Sandro sa isang jewelry store ng pagmamay-ari ng kaibigan nito. Mula sa jewelry store na yon ay inilabas ng may-ari ang nagmamahalang mga alahas para makapili ako. Sinabihan ako ni Sandro na piliin ko ang anumang singsing na gusto ko at gagawin daw naming engagement ring. Pinakita din sa amin ng may-ari ng jewelry shop ang iba't ibang disenyo ng mga singsing. Ang guilt naman na nararamdaman ko ay nagpadagdag sa akin ng pagkalito. Napatingin na lamang ako kay Sandro sa paraang helplessly, kaya naman si Sandro na mismo ang pumili na alam niyang babagay sa akin. Sa huli ay nakapili rin ito ng isang disenyo na siya namang ipinangako ng owner na ihahanda niya ang singsing na yon sa loob ng ilang araw. Gusto kong bigyan ka ng isang singsing na naiiba at para sa iyo lamang. Wika nito sa akin nang makalabas kami sa jewelry shop. Sandro, tawag ko sa pangalan nito na agad kong pinutol. May mga katagang nabitin sa mga labi ko at may pakiramdam akong hindi ko na kayang ipagpatuloy ang isang malaking pagkukunwari ko at kailangan ko na talagang sabihin kay Sandro ang katotohanan. Pero maiging nakatingin ang mga mata nito sa akin sa mga oras na yon na para bang binabasa nito ang aking isipan. Kaya naman, nag-alinlangan ako. Iniisip ko kung anong mangyayari kung sakaling sa gitna ng kalsada ko mismo sabihin ang lahat. Bakit? May gusto ka bang sabihin? Tanong nito sa akin. Wala. Gusto lang kitang tawagin sa pangalan mo. Tanging nasabi ko na lamang rito. Napansin ko naman na parang pilit ang pinakawalan ngiti ni Sandro sa mga sandaling yun, pero hinawakan naman nito ang aking kamay. Maglakad-lakad muna tayo, sabi nito sa akin. Napakaganda ng hapon na yon dahil maaliwalas ang langit sa mga oras na yon. Napakaraming tao ang nagkalat sa kalye na sinabayan ng umaalingasaw na masarap na amoy na nagmumula sa mga restaurant na nakapaligid sa lugar na yon. Nang tumagal kami sa paglalakad ay nakaramdam naman kaming dalawa ni Sandro ng gutom at sa isang Chinese restaurant kami pumasok sa mga sandaling yon. Ang restaurant naman na yon ay sikat dahil sa sinaserve nitong pansit. Sinamahan pa ni Sandro ng pag-order ng special siopaw. Nang matapos kaming kumain ay hinimas ko pa ang tiyan ko. Kung kakain tayo palagi sa ganitong paraan, siguradong ilang araw lang ay lolobo na ako. Nangingiti kong wika rito. Tiningnan naman ako nito at saka siya sumagot. Yan naman ang hindi ko papayagan. Wika nito sa akin. Maya-maya pa ay natahimik kami pareho. Makalipas naman ng ilang sandali ay biglang nagbukas ng usapin si Sandro. Gusto kong mag-ampon para naman mabuo tayo bilang isang pamilya.
Sabi nito sa akin, ang kaisipang magkakaroon kami ng isang pamilya ni Sandro ay sapat na para malunod ang aking damdamin sa umaapaw na kaligayahan. Pagkatapos namin kumain, ay nanood pa kami nito ng isang palabas sa sine. Sa kalagitnaan ng panonood, napansin kong wala sa pinapanood namin ang focus at atensyon naming dalawa, kundi nasa mga taong kasama rin naming manood sa sinihan na yon. They were in close embrace na tila ay silang dalawa lamang ang tao sa sinihan. Maya-maya pa ay napatingin naman ako kay Sandro. Matiim ako nitong pinagmamasdan. Sa kabilang banda ay madalas kong napapansin si Sandro sa ganoong paraan ng pagtingin nito sa akin. Naiilang ka ba sa kanila? Nahihiya ka ba? Tanong nito sa akin. Hindi, wika ko habang umiiling. Nakakatuwa nga silang tingnan eh. Mukhang kanila ang daigdig sa mga sandaling ito. Dagdag na sagot ko rito. Naalala ko tuloy, minsan ay naging ganoon din ako noong teenager pa lamang ako. Pero matagal na din yon. Pakiramdam ko tuloy ay matanda na ako ngayon at tila lumipas na ang kabataan ko kahit pa bata pa rin naman ako. Nang sumunod na araw, ay sinipon naman ako at ginamit ko itong dahilan para hindi muna ako makipagkita kay Sandro at para na rin maiwasan ko muna si Mr. Vicente Caballero. Wala akong ginawa kundi ang manatili sa lobby. Nakabuti naman sa akin ang araw na yon dahil nakapag-relax ako at kahit papaano ay nabawasan ang tensyong nararamdaman ko. Naalis din ang naglalakihang eyebags ko. Sa mga araw na dinadahilan ko ang sipon at sakit ng ulo ko, palagi akong tinatawagan ni Sandro para kamustahin at palagi rin itong nagpapadala ng mga prutas. Makailang beses ding sinubukan ni Sandro na dumalaw sa akin pero ilang araw ko ding nagawang pigilan ito. Makalipas ang ilang araw, ay muli naman kaming nagkita nito. Mabuti at nakapagpahinga ka. Mukhang maganda ang epekto ng pahinga sa'yo. You look wonderful. Sabi nito sa akin nang magkita nga kaming muli. Nang pareho kaming nakaupo sa sofa at magkatabi, hinawakan nito ang kamay ko. May bibigay ako sa iyo. Sabi nito sa akin at saka nito inilabas ang engagement ring na in-order sa pinasadyang disenyo ni Sandro sa jewelry shop. Isinuot niya yun sa akin. Napakaganda ng singsing na yon. Kumikinang ang bawat pinong diamanteng naroon. Maya-maya ay napansin ko namang hinihintay ni Sandro ang sasabihin ko at ang papel na kailangan kong gampanan para sa aming dalawa. Nag-isip naman ako ng mga tamang salita para bigyan ng pansin ang singsing na isinuot nito sa akin. Napakaganda naman nito, Sandro. Sabi ko rito na may sapat na pagpapakita ng emosyon. Maraming salamat. Palagi ko itong susuot. Wika ako rito sa kakasya ni Yakap. Pero mukhang nangangayayat ka. Pagbibigay pansin naman ni Sandro sa akin na tila ay hindi nasiyahan sa sinabi ko. Kailangan alagaan mo ang sarili mo. Sabi nito na sinabayan niya ng paghatak sa akin. Nahirapan ako nitong mga nagdaang araw na hindi tayo nagkita. I miss you so much. Huwag na huwag mo kong iiwanan, Dion. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Muling sabi ni Sandro. I miss you too,
Sandro. Sagot ko rito. At sa totoo lang, totoo ang sinabi kong yun. Kahit alam kong magiging mahirap at delikado para sa akin ang mas mapalapit pa ako kay Sandro. Ngayong suot mo na ang singsing ko, pwede na natin gawing official ang engagement natin. Ipapalagay ko sa social media ang announcement bukas. Sabi nito sa akin na siyang ipinagtaka at ikinaarko ng 2 kilay ko. Announcement. Nagtatakang tanong ko rito na sinabayan ko ng maang na pagtingin kay Sandro. Kailangan pa ba yun? Baka naman pwedeng huwag na. Sabi ko rito. Hindi naman kailangan pero sa mga tulad kong nasa ganitong klase ng industriya, karaniwang ginagawa ito. At saka isa pa, gusto kong malaman ng lahat kung gaano ako kaswerte. Sabi ni Sandro. Pero, hindi naman ako tulad mong may mataas na antas sa lipunan. Sino ba naman ako? At saka isa pa, uso pa yung mga ganyan? Tanong ko kay Sandro. Ngumiti naman si Sandro. Kaya uso o hindi, gusto kong ipa-announce ang engagement natin. Marami akong mga kakilala at kaibigan na gusto kong malaman nila ang tungkol sa atin. Paliwanag nito sa akin. Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang sa mga kaibigan mo? Huwag na lamang nating palakihin ang issue na ito. Sabi ko kay Sandro. Para sa akin ay isang malaking event ito sa buhay ko. Engagement ko ito, Dion. Sabi nito sa akin. Pero nauunawaan mo naman siguro ang nararamdaman ko, di ba? Natatakot akong baka maraming mag-isip na hindi ako bagay sa iyo and they will discourage you. Sagot ko naman kay Sandro. Okay. Sa tingin ko naman ay nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Ipagpapaliban ko muna ang official announcement sa social media hanggang sa pumayag ka. Pero 1 buwan bago tayo kasal sa ibang bansa ay palalathala ko ito sa mga social media, okay? Sabi at paliwanag sa akin ni Sandro. Tumango naman ako para sabihin pumapayag ako sa sinabi nito. Naisip ko tuloy sa mga sandaling yon na kapag dumating ang pagkakataong gusto na nitong ipalagay sa social media ang engagement namin, ay gagawa na lamang ako ng paraan para muli para ipagpaliban ulit yon ni Sandro. Dahil nasisiguro kong ang paglalagay ni Sandro ng engagement sa anumang pahayagan ng social media ay magkakaroon ng masalimuot na epekto. Marami sa mga kaibigan ko ang makakaalam nito at maging ang mga naging kasamaan ko sa showbiz. Sa kabilang banda, bilang official na kaming dalawa ni Sandro Ventura, mas naging exciting ang buhay ko. Isinasama ako nito sa lahat ng mga lakad niya. At halos lahat ng lugar na pinupuntahan namin ay noon ko lamang narating. Tulad na lamang ng mga mamahaling restaurant na dati ay pangarap ko lang marating pero ngayon ay nakakakain na ako nakasama pa si Sandro. Pero sa tuwing magkasama kami ni Sandro, dapat talaga ine-enjoy ko ang bawat sandaling kasama ko siya. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako mapakali. Nasa isang sulok ng isipan ko palagi na nasa isang malaking pagkakamali ako. Dahil sa likod ng magandang imahe namin bilang magkabiyak, ay may isang pangit na katotohanan. At yon ay ang aking ginagawa na sinasamantala ang pagiging charm at mahinahon ni Sandro Ventura. Hindi pa rin lingid sa isipan ko ang katungkulan kong sirain si Sandro pero palagi ko naman yung ipinagpapaliban. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na may bukas pa naman kaya magagawa ko pa ang kailangan kong gawin. Pero ngayon,
Sigurado na ako sa sarili ko na talagang iniibig at minamahal ko si Sandro. At ang pakiramdam kong iyon ay unti-unti kong nadarama tuwing nagmamadali akong pagbuksan si Sandro ng pintuan sa tuwing dadalaw ito sa unit ko at ang palagi kong pananabik na makita ito. Pati na tuloy si Mr. Caballero ay nagiging problema ko na rin. Palagi itong tumatawag sa akin halos araw-araw para lamang kulitin ako na kunin ang mga papeles na ipinapakuha nito sa akin na siyang may kinalaman sa malaking proyekto ng kumpanya ni Sandro. Nagagalit na ito sa akin at pinagbabantaan ako sa tuwing nagdadahilan ako rito. Itutuloy.